Huwag nyo naman gawing tanga kami na hindi namin alam yung mga kita doon sa abroad. Hindi ka panipaniwala eh. Ikaw, architect, pinagtatakpan mo yung kapatid mo eh. Dito, sa Committee on Public Accounts at dun sa Committee on Illegal Drugs. Ikaw na naman ang sumalo doon tungkol kay Willie Ong. Malapit ka na rin. Mr. Chair, pwede bang matawag uli yung Juan? Barangay Captain ng San Lorenzo, Mexico? Kapitan, nasa likod po. Kap, alika Kap. Hindi, yung nag-testify doon kanina. Kap, dito ka Kap. Upo ka. Hindi. Siya na. Ano yung pangalan, Juan? Comsec? Kanda. Kanda? Elmer. Elmer po. Kayo po yung nagsabi kanina na tungkol dun sa 34.5 hectares Opo. na ang bumili, sino po? Si Mayor Tumang po. Magkano po binili yun? 200 per square meter po. Eh kaya nga, tinatanong ko magkano? Total? 34,000 times 200. 60 million. Mga 68. 68. More or less, 68 million. Hindi Eh, kayo ang nakasama sa sale, kaya kayo po ang tinatanong ko eh. Mga 68 million po. Oo, yun. Tapos, ang iyong commission, magkano po? 1.2, 1.2. Apat sila, 1.2. 4.8. Opo. Kaya apat. Apat lang. Opo. Apat lang ang nabigyan. Sa dalawa. Oh, bali apat po kami. So, 4.8. Opo. Ito po ay anong taon? 2017 nag-start po. Hanggang natapos 2018. 2017. Opo. COA, pwede ko bang malaman kung anong taon yung in-orderan nyo na mag-restitute si former Mayor Tumang? (2018) po ba? Your Honor, our notice of finality of decisions were issued in the year 2018, Your Honor. 2018. Yes, Your Honor. So in other words, nagbayad si Mayor Tumang on or after 2018. Tama po? Your Honor, payments were made on July 12, 2018. July 12. Yes, Your Honor. In four Kaya tranches. nagdududa ako sa iyo, Alex, eh, sa mga statement mo. That, Chairman, Chairman, that was the first payment. What's the amount of the first payment? Your Honor, the first tranche, Your Honor, was made on July 12, 2018. It amounted to 11,229,221 pesos and 78 centavos, Your Honor. The first Apat payment. na tranches ito, yung Yes, Your pagbayad. Honor. 4 tranches. That's the first tranche, Your Honor, and there are 4 dates. Okay. COA, isipin niyo po ito or the other resource persons. Kaya nagdududa ako sa statement mo, Architect Alex, na nanggaling sa kapatid niyong babae na ang trabaho sa state ay caregiver, siyang magbabayad nito. Huwag niyo naman gawing tanga kami na hindi namin alam yung mga kita doon sa abroad. May mga kamag-anak din kami na nasa abroad eh. And we know. Isipin po ninyo, architect, hindi naman kayo magiging architect kung hindi kayo matalino eh. Noong 2017, nakabili ng lupa si Mr. Tumang ng 68 million. Di ba? Yun ang sinabi dito. Wala po akong knowledge doon. Hindi yun ang sinasabi ko lang ito, kaya hindi ako makapaniwala sa iyo eh. Yung lumabas lang na ebidensya rito ang sinasabi ko. Kasi kanina pa ako nakikinig eh. Di ba?
ang sabi ni Elmer, nagbayaran dun sa Morning Sun Industries, dito rin yung bahay ni former Mayor Tumang ng 68 million for 34.5 hectares, di ba? In 2017. So, ibig sabihin, marami ng pera si Mayor Tumang nung 2017. Kasi kaya niyang magbayad ng 68 million eh. Tapos nung 2018, nadali siya ng COA. Pinag-restitute siya. 42 million, hihingi siya sa kapatid niya. O dun sa mga kwan, hindi ka panipaniwala eh. Ikaw, architect, pinagtatakpan mo yung kapatid mo eh. Dito, sa Committee on Public Accounts, at dun sa Committee on Illegal Drugs. Ikaw na naman ang sumalo doon tungkol kay Willie Ong. Malapit ka na rin. Kung tatakbo ka sa 2025, magsabi ka ng totoo dito. Huwag kang magsinungaling. Nakakaintindihan po tayo? Yes, Your Honor. Yes. In good faith naman po ang Hindi mga nga sinasabi ko, sinasagot po hindi rito. ako makapaniwala sa kwan dahil bakit hihingi si Mayor Tumang ng 42 million samantalang kayang-kaya niya na magbayad ng 68 million? So, ibig sabihin, maraming pera si Mayor Tumang. At ang next na agam-agam ko, bakit kinailangan na mag-deliver ng pera dito in cash or in dollars, samantalang meron namang avenues na pwedeng ipadala yung mga pera na yan eh. Di ba? Architect, pinagdududahan na kita dahil naririnig din kita sa sa Committee on Dangerous Drugs eh. Pinagtatakpan mo yung kapatid mo. Marami pong salamat, Mr. Chair. Nais lamang po naming i-klaro doon po sa testimonya ni Mr. Francisco Bonus. Sinabi po niya na dumating po siya ng December 5, 2018. Subalit, dinoble check po namin, triple check po namin sa aming pong database, wala po siyang record sa amin, sa ahensya po ng Bureau of Immigration, ng arrival po niya ng December 5, 2018. Tiningnan po namin yung kanya pong pasaporte, nakatatak po doon, December 5, 2018, pero wala po itong flight number, at ipapacheck pa rin po namin yung stamp na ginamit po ng allegedly ng kanya pong arrival. Ang pinagtataka lang din po namin, ang record po niya ng 2018, August 19, dumating po siya sa atin, sa bansa. Umalis po siya sa atin, August 19. At dumating po siya, September 20, 2018. At umalis po siya, taong 2019, March 9. At dumating po siya ng April 4, 2019. So mapapansin po natin, wala po siyang, yung sinasabi po niya na dumating po siya ng December 5, kailan po siya nag-depart. Wala rin po siyang record ng departure from September 20 hanggang March 9, 2019. So nais po naming itanong sa pamamagitan po ng ating pong chairperson, kailan po umalis si Francisco Bonus bago siya dumating ng December 5? Anyway, thank you, BID. Mr. Francisco Bonus, please, paki-ano lang yung kopya ng ano mo, passport mo, pwede ba? Pa-photocopy na lang po ng ng committee. Dumating ako December, umalis ako ng March 9, 2019. Ang liwanag. Mr. Chair, I think we need to compare the what do you call this? The validation that was done by the immigration and this passport that Mr. Francisco Bonus is showing right now. So can we kindly ask the COMSEC to Xerox all those pages of the passport of Francisco Bonus, and at the same time the validation that was done by the immigration for us to analyze who is telling the truth.
I think there's no reason for the immigration to lie. Ano? Yeah, I think so. But of course, giving the benefit of the doubt to Mr. Bonos, kasi sinasabi niya talaga nandun sana, but we have to check. But of course, Mr. Bonos, we have, do you give us the authority to, to photocopy your Ano pa? passport? Wala problema, Wala Your problema. Honor. Now, second is, Mr. Bonos, I would just like to, to remind you, na of course, at the end of the day, yung official documents po, yung travel records mo is with VID po. Pero yung passport, hindi mo pwedeng doktorin yung passport. Hindi, kaya nga eh. Kaya nga. Arrival at saka pag-alis. And Yeah, the of course. problema ho dyan, Mr. Francisco, kung somebody tampered your passport. Alam ko yun. Oh, Pero correct ka. hindi ako nagsisimula. Yun ang Yun ang nagsisinungaling. Sila Ang nagsisinungaling. Oo. And 100% wait, Mr. Bonos. And what's the reason for them to lie? Ewan ko. Basta And you have all the reason. nagsa- Wait. You have all the reason to lie. But them, they have no reason to lie. Well, anyway. Yeah, I can lie, but excuse not me. my passport. Excuse me, Mr. Okay. Bonos. We will validate all your the documents, especially the what do you call this? The seal that was put by somebody or by the immigration on your passport. If it's really a authentic stamp that was put in your passport, the immigration of all the not only the authority but the expertise of finding out if the stamp on your passport is real or not. Thank you for Yes, the sir, clarification. Anyway, I will give you the benefit of the doubt. Ano na lang po, after ma-photocopy po, balik namin yung passport, then we will also give the photocopy to the BID. Yan, Okay. Honor. Okay. Ang dalimuting na sa plane lang makikita eh. Ay. Anyway, sige po. Mr. Chair, may I move that we issue a show cause order for Miss Daisy Quiros because of the fact that we have invited her into this hearing and she has not honored our invitation. So move, Mr. Chair. There's a motion to issue a show cause order for Ms. Daisy Quiros, duly seconded. In objection, the cessation and the motion is carried. Please proceed, Chairman Akop. Thank you, Mr. Chair. May I ask the PNP, shall we say, police commander of Mexico and the CIDG, have you designated a team to look for Mr. Roy Gomez? CIDG muna. CIDG. Yes, sir. We have here Police Lieutenant Colonel Dave Toktokan, sir, of the DSOU. Okay. That's the DSOU is a unit of the PNP CIDG Region 3. Sir, aside, sir, from the DSOU, the Pampanga... Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko eh. Sagutin mo muna yung tanong ko. The DSOU operates nationwide, sir. Nationwide. Yes, sir. So you're representing CIDG Camp Crame. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes. Now, who is the head of the team that was designated to look for Mr. Roy Gomez? Sir, it is the DSOU, sir. CIDG. Sino siya? Police Lieutenant Colonel Dave Toktokan, sir. How many men do you have in your unit? Magdahan-dahan ka, iho, dahil pwede rin kitang i-move to cite you in contempt for not doing your job. Come again, sir. Personal mo. We have 39, sir. Yes, sir. In Camp Crame? On this oil camp crime, sir. Yes. But you also have people in Region 3, CIDG Region 3, tama? Where Mr. Gomez is supposed to be residing.
Actually, sir, we have a provincial officer there, sir. Sa Which is not Pampanga. under the DSO. Meron din sir. kayong regional office, di ba, ng CIDG? Yes, sir. Oh, But it's wag not mo akong under kwento, the... naging chief ako ng CIDG, iho eh. Yes, sir. Kaya- We know, sir. Kaya meron din kayong tauhan doon sa region, meron din kayong tauhan sa probinsya. Now, may I ask, sino po sa kanila ang tinas ninyo para hanapin si Mr. Gomez? Yes, sir. Yes, sir. The provincial officer of Pampanga, sir. Yes. Is he present? No, Your Honor, sir. Oh, so in other words, you put it upon yourself, the task for in locating Mr. Gomez. Actually, sir, we are in the DSO, sir, we are tasked to monitor if he has addresses here in Metro Manila, sir. In Metro Manila. Yes, sir, and other parts of the country, sir. Alam mo, iho yung sagot mo does not satisfy my expectation. May I ask the NBI, have you also designated a team to locate Mr. Gomez because of the order of this committee? Yes, Mr. Chairman, based on the recommendation of Congressman Paduano, the NBI created a task force to locate not only Roy Gomez, but also AD Yang and the others. And there has been no report of citing or locating Mr. Roy Gomez. None, Your Honor. That is also true with the PNP? Wala rin kayong sightings man lang o information kung nasaan si Mr. Roy Gomez? Actually, sir, we have, sir, we have received information, sir, that he is still in Mexico, Pampanga, sir. Okay. Mr. Chair, may I know if we have invited Mr. Vic Balhaja, the former barangay chairman of Kamuning, Mexico, Pampanga? Is present, Mr. Chairman. With the indulgence of Chairman Akop, balikan ko lang sandali lang po. Short interjection lang. Kasi, kanina kasi, the CIDG Police Colonel Puklay is pointing to Police Lieutenant Colonel Tuktukan that is in charge of this case. Pero as far as I understand, medyo malabo po eh. Kasi nung binalik ni Chairman Akop, sabi mo, Colonel Tuktukan, it is the provincial CIDG office na nakatutok. The chief of DSOU, sir. Yeah, chief of DSOU. this OU sa CIDG, sir. Based in Kamkrami, sir. yung provincial head ng CIDG nyo. The DSOU is being assisted by the provincial field unit of RFU3 of the CIDG. Ganito lang, Chairman Akop, in the next hearing, COMSEC is directed to invite the provincial head of the CIDG na lang po. Yes, sir. Para magkasalubong na po yung pag-ano natin, ha? Yes, sir. Okay. We will take that note, sir. Okay, please proceed, Chairman Akop. Thank you, Mr. Chair. I think Mr. Vic Balhaja is present. Yes, Chairman. Yes. Do you know Mr. Roy Gomez? Opo. Paano po siya kakilala? Matagal pong nakasama sa trabaho. So, kilala mo siya. Opo. Sa anong trabaho po kayo nagkasama? Sa munisipyo po. Sa munisipyo. So, kailan mo kaya, nakita na ba kayo ni Mr. Roy Gomez? Opo. Kailan po? Pumasal po ako sa SM Clark. Nakita ko po siya around 7:30 p.m. Naglalakad po ako. Nakasalubong ko po sila dalawa ni ABC. ABC? Opo. ABC? Si Kapitan. Ano po?
Kapitan po ng Masangsang, nakasalubong po sila. Sino po siya? Sino po yung ABC na president na sinasabi po ninyo? Si Kapitan na Terence Napaw. Terence Napaw. Nandito rin ba ngayong araw na ito si Mr. Terence Napaw? Nandito po ba siya? Nandito po. So, kilala mo rin po siya? Opo, kilalang kilala. Nakakasama ko po ang kapitan yan eh. Ngayon, Mr. Balahadja, alam niyo po ba na may arrest warrant na galing sa committee na ito, si Mr. Roy Gomez? Sa totoo po noon, hindi ko alam na may warrant. Pero nung pagkalipas ng ilang araw o isang linggo, doon ko po nalaman. Wala akong alam na ganun siya may warrant nga siya. Pero nakitang-kita ko sila, hindi naka-face mask pa silang dalawa eh. Okay. Now, may I ask Mr. Terence Napaw, totoo po ba yung sinasabi ni Mr. Balahadja na nakita kayo, nakasama mo si Mr. Roy Gomez sa SM Clark? Nandun po ako sa SM Clark po, pero hindi ko po siya nakita. At hindi rin po ako naka-face mask nung time po na yun, Your Honor. Kasama mo si Mr. Gomez? Apo, nagkita po kami sa mall, sir. Nagkita kayo. Mr. Roy Gomez. Alam nyo rin po ba, Mr. Napaw, na mayroong arrest warrant si Mr. Roy Gomez? Ang alam ko po, Your Honor, meron po siyang contempt order po dito, sir. Kung may contempt order siya, so may arrest warrant po siya. Okay po. Tama po ba? Apo. Yun po yung pagkaintindi nyo. Basta't may contempt order, may arrest warrant. Kasi ang tanong ko, alam nyo po ba kung may arrest warrant si Mr. Gomez? And sabi nyo, alam nyo may contempt order. Kasi pag may contempt order, nag-i-issue kami ng arrest warrant. Okay po. Yun ang pagkaintindi nyo rin. Apo. Ngayon, matanong po kita, kayo po ay presidente ng ABC Opo, sir. sa Mexico, Pampanga. Yes po. And as such, kayo po ay government official. Opo. Alam nyo na may arrest warrant si Mr. Tumang, bakit hindi nyo siya dinala sa amin o sa police? Sir, nung pong nagkita kami sa SM Clark po, sinabihan ko po siya, sabi ko, bakit hindi ka mag-attend sa hearing? Kasi hinahanap ka na po sa hearing, sabi ko po sa kanya. Okay. ang tanong ko po bakit hindi nyo pa siya dinala sa police? Alam nyo palang may arrest warrant eh. And you are a government official, the head of the Association of Barangay Captains. Hindi po ba dapat obligasyon po ninyo bilang isang government official na dapat dinala nyo si Mr. Roy Gomez sa police? Hindi ko po kasi masyadong alam yung pagka meron po siyang contempt order, meron po siyang warrant of arrest, Your Honor. Tinanong ko na sa iyo, pinaliwanag ko na sa iyo kanina yan eh. Kaya nga sinabi ko na pag may contempt order, may arrest warrant. Tinanong ko kung alam mo. Opo. Tapos ngayon, ginagawa mong depensa. Kasi nung una po, di ko po kasi alam. Ngayon ko lang po nalaman pagka meron po siyang contempt order, meron po siyang warrant of arrest. Ngayon nyo lang nalaman na may contempt order siya? Hindi po. I mean po, alam ko po na meron siyang contempt order, pero hindi ko po alam na meron siyang warrant of arrest, Your Honor. Hindi tayo nagkaintindihan siguro kanina. Ang sabi ko sa inyo, kung naintindihan nyo, pag nabigyan ng isang tao rito ng contempt order, ang susunod po doon ay may arrest warrant. Apo, ngayon ko lang po nalaman yung ganun, Your Honor. Ganun, okay. Apo, sorry po. Now, kung tatanungin ko po ngayon, Mr.
ABC President Napaw, alam mo ba kung nasaan ngayon si Mr. Roy Gomez? Hindi ko po alam, sir. Kasi hindi ko naman po siya nakakausap, sir. Hindi kayo nag-usap nung magkasama kayo sa Nung SM po Clark? nagkita po kami, sinabihan ko po siya, sabi ko, bakit hindi ka mag-attend sa hearing? So, nag-usap kayo? Opo, nasabi ko po sa kanya, sir. Now, Mr. Chair, in other words, yung pong aking pagtatanong, naipakita ko na si Mr. Roy Gomez ay hindi nagtatago dahil pupunta siya sa SM Clark, which is a public place. Di po ba? So, may I ask the authorities, the police and the NBI, bakit namamasyal lang si Mr. Roy Gomez doon? Eh, hindi nyo pa makita. Before the PNP answers the query of Chairman Akop, para lang po ma-establish natin, dagdagan ko lang po. Matanong lang kita, former Mr. Vic Baladja, when was that? May 18, around 7:30 p.m. May 18. Okay. So that was May 18. Okay. May 18. Now, for the information of everyone, balikan ko lang po yung records. Mr. Roy Gomez was cited in contempt. That was May 7. So that is 11 days after Mr. Roy Gomez cited in contempt. So alam mo, ABC President, alam din ng konseyo, alam ni Mayor, halos alam ng lahat na tao siguro sa Pampanga, Mexico. Kasi sinusundan tong hearing na to eh. Diba? Now, so May 18 Klaro So that is 11 days lang, Chairman Akop. Medyo ano pa, medyo fresh pa. Okay, PNP, please answer the query of Chairman Akop. Your Honor, for the Mexico po, we received the orders po, sir, through email, sir, on May 27, 2024 po, sir. Right after that, sir, we coordinated with the barangay and we already conducted monitoring at the residence, sir. 24 hours, sir, actually po, sir. Then, from there, sir, nakita po namin there is a difference from that time na wala pa po siyang contempt order and during that time na meron na po, sir. Yung front gate, yung entrance and back gate po nila, sir, they already placed sheets, sir. Sheets, sir, sa front and the entrance nila, sir. Then, CCTVs were already installed within their premises. And also, sir, during our monitoring dun, sir, sa area, may Grab po kasi, sir, na nag-deliver. Then, we hold the Grab driver, sir, and asked kung ano po ang mga orders, sir. And we found out, sir, that only medium-sized pizza and pepperoni po, sir, yung order. That's all po, sir. So, yun lang po, sir, ang pinaka-latest namin na monitoring sa area po, sir. Thank you po. Mr. Chair, so ibig nyo sabihin, hindi nyo alam kung si Mr. Gomez ay pumapasok o lumalabas doon sa kanyang bahay? Sir, yung nadat na lang namin doon, sir. Hindi nga. Sagutin mo yung tanong no, sir. ko. So, in other words, the police would not even know whether Mr. Roy Gomez is sleeping in his house. And you do not even know when he leaves his residence. Hindi kayo nagbabantay. Di ba? Madam Chief of Police. Sir, during that time, sir, na nandun po kami sa area, sir. Hindi, No hindi nyo alam activity na po, kung sir. ano eh. Hindi nyo alam kung umuwi siya o hindi. You have not reported it to us. Who? Di ba? Madam Chief of Police, kasi kung talagang pinahanap ang isang tao, sa CIDG, merong, ewan ko kung existing pa, may tracker team kayo na dinidesignate para dun sa mga tao na kailangan namin dito eh. For the Chief of Police of Mexico, Pampanga, I find your efforts
in order for you to be able to bring Mr. Gomez to this committee, hindi po sapat. Yun po yung aking nakikita. Kasi, hindi nyo nga masabi dito sa committee na ito kung si Mr. Gomez ba ay umuwi pa rin dun sa bahay niya dun o may inuuwian na iba. You do not even know. Sir, So, we... sige, Sir, may I proceed po, sir? Sir, we conducted also interview, sir, and review of CCTVs doon, sir, sa area. From that time po, sir, hindi na po siya, sir, umuwi doon, sir. As stated also, sir, ng caretaker of the house, sir. Yun yung nearby resident, sir, nag-interview din po kami, sir. Mula daw time na meron siya, sir, issues dito, sir, sa Congress, hindi na po siya umuwi doon, sir, sa Barangay San Vicente po, sir. well, hindi ko alam. Pero, alam mo, Iha, maraming paraan kung paano dapat malaman ninyo eh. Pero para sa akin, hindi nyo ginagawa. Kasi how can Mr. Gomez roam around a very big public mall without you knowing it? Mr. Chair, I feel na parang baliwala ng law enforcement agencies yung ating mga directive eh. At ako'y, naghahanap ko ako ng dahilan under our rules na sila rin ay cite natin in contempt. Para mapilitan sila. Wala akong makita kasi doon eh. Eh kung meron lang akong makita, talagang I will move to cite them in contempt already, Mr. Chair, because this, I think, is our 12th meeting. If my memory serves me right. And that was May 7. May 7 pa yung contempt order na yun at saka issuance of an arrest warrant. Thank you, Mr. Chair.